sa buong mga neighboring countries dahil digmaan ang ating tinatahak, hindi kapayapaan at pang-ekonomiya na mga pakikipag-ugnayan sa ating malalaking neighbors na bansa. Congressman Jing. Tama ka. Example nga dyan. Mayroong statement binitawan si Prime Minister Anwar. Of Malaysia. Na, no, we will not be dissuaded by any country. We will have our own decision. Hindi kami magpapakialam kung sino-sino dyan. Oh. Pero tayo, nandyan. Ha? Oh, nandyan yun. Tapos, ang ating mga neighbors, like Thailand and Malaysia, they're getting into BRICS Alliance. And they're getting more than 38% of investment increase in the last 2 years. Samantalang tayo, we're losing more than $700 million sa ating mga potential investments sana sa China. At lalala pa ito towards mahigit $2 billion ang lulugmok sa ekonomiya natin sapagkat ang China mismo ay didistansya na dito sa ganitong tapang-tapangan at panggigiit ng Pilipinas sa isang proxy war na sinusulsulan ng Amerika. Gaano kabaliw ang ganitong uri ng patakaran ng gobyerno ni Marcos Jr.? Well, it goes without saying. It goes without saying kasi ito na nga. Hindi natin sinasabing baliw ka. O sige, mayroong act of war na ang China. O ito, ipakita mo yung hindi ka baliw. O i-declare mo yung gera. Wala. Bumahag din ang buntot niya kahapon. Oh, okay. Yun na nga. So, wag ka nang... Ako pa sa'yo, sinabi nga ni Ritter na wag yung sundan ng Amerika. Magpaka bago kayo. Magbago kayo. Ano lang kayo, gagamitin lang kayo dyan. So, I hope, Mr. Marcos, sir, baguhin mo naman yung tack mo at alam mo, para mahinahon ang taong bayan, magkaroon ng confidence ang ating mga negosyante, wag na nating igigiit yung gera. Diplomasya. Let's have diplomacy. Kasi ang dami nating at stake sa yung mga industries natin, yung mga trade, ang trade and investment relations natin. Pati ang ating mga OFWs. Hindi pa tayo sinanksyon Wala pa. So, Congressman Jing, yes. May isa pang ulat dito na kuhanan ka namin ng political views. Magandang ulat talakayan nito kung paano katarantado at kabalasubas ang Amerika, ang Estados Unidos, ang gobyerno nila, na sa panahon ng height ng COVID pandemic sa buong mundo, nagkakamatayan ang mga tao, walang bakunang kumakalat at ibinibigay sapagkat kinukordon din nila sa kanilang mga bansa. Ang China na nagmagandang loob at nauna sa scientificong pamamaraan sa pag-combat sa COVID with vaccines like Sinovac, inatake ng Amerika at inatake nila ang ganitong propaganda and information attack war sa Pilipinas ginawa at pinunduhan ng mahigit kumulang $493 million. At ito ngayon ay binulgar ng Reuters International. At nakapakalaki ng impact nito sa ating bansa, lalo na sa paninikluhod at pagluhod-luhuran ni Marcos Jr. ngayon sa gobyerno ng Estados Unidos. Tunghayan natin ang ulat na ito at magkokomentaryo po si Congressman Jing Paras dito. This for me is a crime against humanity. This is akin to genocide. Correct. Because we know that it's a time of pandemic. No? Walang pakialam ang Estados Unidos sa buhay ng Pilipino. Yan po ay isusugal nila, itataya po nila sa kanilang global strategic war-making plans. Ito ang mabibigat na pahayag ni na Attorney Marlon Busantog at Herman Chu Camentong Laurel kaugnay sa inilabas na investigative report ng Reuters patungkol sa pagpapatakbo ng Pentagon sa anti-vax campaign laban sa China noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Gamit ang psychological operations ng Amerika sa pamamagitan lamang ng 300 peking Filipino account sa X na dating Twitter ay siyang naging dahilan para sa ilang Pilipino na matakot magpabakuna ng Sinovac vaccine at masawi dahil sa naturang virus. Ang nangyari kasi dyan, nagkaroon ng tinatawag nila na American First Policy in the distribution of vaccine. Lalo na kay Donald Trump na panahon. Yes, sabi nila na lahat muna ng Pfizer and Moderna, mauna muna ang amin. Ang unang dumating sa atin, amounting to more than 50 million vaccines, was Sinovac. At hindi sila makakompete. So because they cannot compete in the production of vaccines,
They competed in terms of interest para siraan ang Sinovac. Liban sa mga propagandang ginawa ng Estados Unidos laban sa China, mayroon din umanong kasabwat ang Estados Unidos sa bansa. Huwag nating kalimutan na maraming kasabot ang Amerikano dito sa operation na to. May mga NGOs, may mga Yes. politiko, and I can name the politicians who were trying to obstruct Sinovac at that time. Si dating Senator Franklin D. Ron. If you review the history of these discussions and debates, Tama. andyan si Franklin D. Ron, Risa Hontiveros, the Yan, usual sila. suspects po, the usual American assets po, proxy, US proxy sa ating Senado, mayroon din dyan sa Kongreso, mayroon dyan sa civil society. Bukod dito, kabilang din sa malaking operasyon ng Amerika gamit ang kawani ng pamahalaan ay ang psychological warfare sa pamamagitan ng mass media na siyang nagpapakalat ng impormasyong nakapaloob ang naratibo ng Amerika, gaya na lamang umano sa pag-uudyok sa mga Pilipino na lumaban sa China na siyang magdadala sa bingit na napipintong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Congressman Jing, never kong nakita ang ibang bansa kagaya ng China na gumamit ng information operations and information warfare. Di baling mamatay ang libu-libong mamamayan para lamang atakihin ang kanilang kakumpetensya na bansa. Well- Pero ang Amerika, walang pakialam, Congressman Jing. How do you react to this very revolting to sensibilities of the people? Walang iba, isang word lang yan, greed. Gaman. Gahaman. Kasi, siyempre, they want to monopolize the sale of vaccine Sa pa yan. at the time. Kasi malaking investment nila eh. Ng pagpagawa ng mga vaccines na yan, yung Moderna, yung ano ba yung Pfizer. Pfizer. Oo. Tsaka yung isa na, pumasok din yung Johnson & Johnson, si J&J. At saka kung may mga operative like CIA na nagpakalat nito, they are protective of their industries eh. So, alam mo, at the end of the day, pero ang Sinovac has been very useful. Mabuti na lang nakauna. At ako, Sinovac yung Ang una kong vaccine, vaccine Sinovac. ko. Si PRRD, Sinovac, Sinopharm yata. Ganun. So, in other words, yeah, but it's neither here nor there at this time. Pero siguro mag-ingat tayo sa susunod. Alam mo, noong panahon ng Hapon, mayroong tinatawag na yung makapili. Makapili. So, even in modern times, kung sinabi nga nila na may kakampi ang Amerika na siraan ang Sinovac, mayroon ding mga makapili noong panahon ng pandemic. Para sirain din ang ating Oo. vaccine program. Oo. Di baling mamatay ang libu-libong mga Pilipino. Yes, para lang Masunod ang kagustuhan ng Amerika. may kita sila Ayun, at the klaro. same time. So- Hindi ba? Kung sino man itong mga binabanggit ni Chu Laurel, with due respect, ito yung modern day makapili. Ayun. Ang galing. Congressman, binuksan po ito ngayon ni Senator Amy Marcos. And I think sinusuportahan din ito nila Senator Robin Padilla na maimbestigahan ang ganitong hakbang ng maruming laro sa propaganda and information warfare na sinakripisyo ang mga buhay ng mamamayang Pilipino dahil sa pagkakatakot na magpabakuna sa mga bakuna galing sa China. Yun pala ang may pakana ng buong disenyong marumi at paglalason sa utak ng mamamayan ay Amerika. Do you think there is a need also na palawakin ito kung paano rin ginagatungan pati po ang divisyon sa kaisipan ng mga Pilipino para tingnan natin na ang China ang kalaban at hindi na tayo pwedeng magdiplomasya at makipag-usap ng mapayapa. Sa public opinion, sa media, dominated ng Amerika ng maruming laro sa information warfare na ito. How do you look at that? Well, if there's indeed such resolution, then ipapairal yung resolution na yan at ma-expose yung mga involved dito. No? Kung ito man ay pinapairal ngayon sa isang komitiba sa Senate, Sa Senate. ipakita nila yung kanilang competence to investigate. Hindi lang yung sigawan yung takutin yung mga ipapa-contempt. Dapat, if there is really a story, a real story involved in this na makakabuti sa ating bansa, ipapairal yung
tunay na investigasyon. Ayun, klaro. Final question namin sa kay Congressman Jing Paras. Congressman, ito yung tanong ng taong bayan. Lumalabas ngayon, may natatanggap tayong information that with the decision of Vice President Sara Duterte to get out of the cabinet position sa loob ng gabinete ni Marcos Jr., ay pwedeng lumarga ang impeachment sa kanya sa lower house pagbalik ng Kongreso at pwede siyang i-operate hanggang siya ay impeach at iakyat ang complaint of impeachment sa Senado upang magkaroon ng political operations na yayanigin ang mga Duterte, including ang pagkakasabay ng ICC warrant of arrest na isi-serve within this period between June and July after the SONA or within pag-resume ng Kongreso. How do you look at that these things may be politically possible but that can also trigger a political suicide decision on the Marcos government? Well, alam mo, Ka-Eric, expect everything. Expect all the sink and The kitchen hole. kitchen equipment thrown at her or thrown at PRRD. In a desperate situation such as what you have just narrated, lalo na ngayon that the cat is out of the Of the mousetrap. is out of the bag, Inday Sara, Vice President Sara, is now free to do her utmost. Ha? So, syempre, takutin yan. Patitiklopin siya. Intimidate yan. Pero, alam ko, ang ating Vice Presidente, hindi yan natitinag eh. Lalo pang magagalit ang taong bayan yan. Ang pagtingin mo, it will become an ignition Yes. rather than an intimidation. It will even attract those who are not with her. But if they will intimidate her, if they will harass her, baka lalo pang maraming Pilipino ang sasama dito sa new opposition. Pero known ang Marcos Alipores, asawa niya, pinsan niya, at mga bata-bata niya like sila Lagdameo, na labagin ang mga proseso ng batas at gamitin excessively ang powers of the president at ng powers ng gobyerno nila at mga pundo. Masunod lang ang kanilang luho at pagkagahaman sa poder at power trip nila. Do you think gagawin ito at papayagan ito ni Marcos Jr. ang binanggit na information that Sara will be impeached this year? Alam mo naman, maniwala akong gagawin lahat yan ng mga minions. Because Marcos Jr. is just a sitting duck eh. Wala namang sariling desisyon yan eh. Ito nga tingin ko whatever it is, may kabutihan pa rin na iwan yan si Marcos sa looban. Siguro, dinadamdam niya yung pag-alis Ni Inday Sara. ni Inday Sara, pero he's not in control of the country. Correct. Good Oo. observation. Nung may mga picture nga, panangtingin niya sa legs at saka katawan ni Inday Sara. So, doon pa lang, nawiwili na siya na umalis si Vice President. Kaya nagurumintado si Lisa Araneta. Ang layo naman niya kung ikumpara sa even beauty to that ni Inday. extent, kung siya papiliin, ayaw niya. Pero irrevocable yung resignation ni good point. ni Vice President. So, Ibig sabihin, Congressman, wala na magawa si Bongbong Marcos. Yun. Oh. So, it does not rest on Marcos' prerogative sapagkat the resignation tendered by Vice President Sara Duterte, as you pointed it correctly, irrevocable. Yes. Irrevocable. Ayaw na talaga ni Claro. Ma'am Vice President. May magawa pa ba siya? Ayun. Except to, accept the fact. Diba? Klaro. Congressman, may narinig kami na pasikreto pero lumalawak. Lumalakas ang panawagang magkaroon ng totoong State of the Nation Address prior sa traditional SONA
ni Marcos Jr. sa July 22 when Congress opens its session. Traditionally, nagsusona siya dyan, nagde-deliver ang Pangulo ng Bansa. We have heard na marami sa paligid ng Pilipinas at pati sa abroad ay maglulunsad ng tinaguriang sona ng bayan, sona ng mamamayan. How do you look at these initiatives? And how important are these para hindi po matabunan ng